Yan. So, welcome back, JA. Sa next lesson natin is keyword match type. By the way, hiniwalay ko lang yung keyword din, yung ginawa natin sa previous lesson. Nilagay ko lang siya dito for reference. Tapos binalik ko lang din dito yung mga keywords for reference din para pag babalikan niyo yung mga lessons. And, Gotcha. Thank you. Okay. Sige. So, keyword match type. So, sa Google Ads, may tatlong keyword match type. Broad match, praise match, at saka exact match. By default, pag gumawa ka ng campaign, yung default match type mo is broad. Kaya pag nag-audit kami ng mga campaign sa ITQ, nakikita namin yung mga ibang campaigns. Kasi yun yung default ni Google. Pag hindi sila masyadong maalam, especially kung yung business owner siya din yung nag-setup, o kaya hindi ko masyadong maalam yung nag-setup, iniiwan lang nila as broad match. Kaya ang nangyayari is, masyadong madaming search terms, keyword search terms. Magkaiba yon. Pareho silang may keywords, pero search terms, ito yung sinesearch ng user, ito yung tinatype ng user sa search engine. Keywords, ito yung mga ginagawa natin. Yan. So, lahat ng to nakikita niyo broad pa yung mga yan. Ngayon, paglalagyan natin sila ng match type, so, broad, ganito. Match type is enclosed by quote. So, yan. Learn guitar. So, this is match type. Okay? Then, meron pang another match type, which is exact match. Meron siyang bracket. So, learn guitar. Yan. So, yan yung exact match naman. Yung broad match, babalikan lang natin, siya yung parang super comprehensive niya na pwede niyang makuha lahat ng even same meaning keywords, lahat ng anything related. Say, for example, meron akong broad match na learn guitar. Possible na makuha niya nga lahat ng keywords na nakikita mo dito. May effect din kasi yung user, yung search history ng user, kung paano yung pagkakaalam ng ni Google or ng algorithm ng Google sa search history ng user. So, bale, it doesn't mean na magiging pare-pareho rin for everyone. Yes, oo. Sa akin, since parati ako nagsisearch ng about instrument, ganon, about guitar, or parati, based sa history ko, pwedeng ipakita niya sa akin yung ads. Pero sa'yo, pwedeng hindi niya ipakita kasi based sa search history mo, unless tinype mo talaga is exact is learn guitar, and then you have a broad match keyword, learn guitar, of course, makikita mo siya. Alam mo yan. Mga ganon. Ngayon, so, kailangan gagamitin yung broad match. Medyo loose kasi siya na keyword, medyo loose yung ano niya. So, hindi siya masyadong specific na yung mga nakukuha niya. Pero yung kagandahan sa kanya, yung pinaka gusto ko sa broad match yung meron siyang artificial intelligence part. Before pa lumitaw si ChatGPT, may artificial intelligence part na si broad match. Wherein, hindi lang niya tinitingnan yung keyword, tinitingnan din niya yung nabanggit ko kanina, yung search history, at saka yung likelihood ng user to convert. Yun yung gusto ko sa kanya. Tapos, gusto ko din siya pagka, kunwari yung keyword, masyadong mababa yung search volume niya. Katulad nito, 20 lang yung search volume niya. Kunwari, yung client ko, yung mga keywords niya, sobrang bababa ng volume niya. Most likely, i-broad match ko to para makakuha siya ng mga ibang related keywords sa keyword na to. Yun yung kagandahan sa kanya. Tapos, ngayon, paano naman yung praise match tsaka exact match? So, definition ni Google, kahit na matagal na ako nag-Google Ads, minsan nakakagulo yung pagtitingnan mo yung definition ni Google about praise match at saka exact match. Sabi kasi niya dun sa definition is, yung praise match, yung ads daw, possible siyang mag-show on searches that include the meaning of your keyword. Sabi niya sa praise match. Tapos sabi niya sa exact match naman, ads may show on searches that has the same meaning as your keyword. Naguluhan ako. Include the meaning, has the same meaning. Alam mo yun? So, nakakagulo. So, ano nang gagamitin ko? Naguguluhan ako. So, bibase natin siya sa experience. Daanin natin siya sa experience. Ngayon,